lang si Paru-Paro at Langgam. Takang-taka si Paru-Paro habang minamasdan niya si Langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Ano ba iyang ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka at di ka man lang nagpahinga. Tanong ni Paru-Paro. Bakit di ka magsaya na tulad ko? Nako, mahirap na, aniya. Malapit na ang tagulan. Iba na ang may naipon na pagkain bago dumating ang tagulan. Kalokohan iyan. Tingnan mo ako. Hindi natitinag, pagmamalaki ni Paru-Paro. Bakit nga ba? Nagtataka si Langgam. Ganito iyon eh. Nakikita mo ba ang kaibigan ko sa damuhan? Itinuro niya ang nasa di kalayuan. Sino? Tanong ni Langgam. Si Tipaklong, kaibigan ko iyan, alam mo, matapang ang kaibigan ko. Nabibigyan niya ako ng proteksyon. Baka akala mo, dahil sa kanya walang bagyong darating sa akin, pagyayabang ni Paru-Paro. Ah, ganoon ba? Utak lang utol. Oh, di pa kanta-kanta lang ako ngayon dito. Ikaw lang eh, sabi ni Paru-Paro. Wala akong inaasahan kundi ang aking sarili. Kaya kayod dito, kayod doon, mababa subalit madiin ang tinig ni Langga. Oh, sige, ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain. Pagkatapos ng usapang iyon nagkahiwalay ang dalawa. Ang mga sumusunod na araw ay maulan. Hindi lamang mahabang tagulan, may kasama pang bagyo at baha. Mahirap lumabas at kung makalabas man wala ring matagpo ang pagkain. Lalong umapaw ang tubig. Walang madaanan ang tubig dahil malalim din ang mga ilog at dagat. Tumagal ang baha. Palubha ng palubha ang kalagayan dahil malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang nangyari kay Langgam? Naroon siya sa guwang ng puno na mamahinga. Sagana siya sa pagkain. Naisipan ni Langgam ang dumungaw upang alamin ang kalagayan ng paligid. Aba, ano ba ang kanyang nakita? Nasabi pa rin niya sa kanyang sarili, kung sino ang may tiyaga, siya ang magtatamong pala, sabi ni Langgam.